Kailan pa kita binola? Inayos niya ang lumihis kong damit. Tumabi sa akin. Nakalimutan mo na bang nasa lahi namin ang pagiging mapagmahal? Nananalaytay iyon sa dugong Miller. Nakangising paliwanag niya. Sumang-ayon ako. Alam kong ganoon sila pagdating sa pag-ibig. Ganoon rin kaya si Kuya First? Napailing ako. Bakit ko pa itatanong? Sinabi nga niya na nasa lahi nila. Ibig sabihin hindi ito naiiba. Inayos niya ang buhok ko. You look gorgeous in white dress. Para kang anghel. Sabi niya. Ilang minuto kami binalot ng katahimikan. Nakatitig lang siya sa mukha ko. Nakasuot ako ng simpleng Dior white sleeveless dress. Above the knee ito. Conservative ang dating. Small beads and diamonds ang style na mas lalong nagpatingkad. Ang simple lang kaya ng suot ko. Sabi ni Lian, pangit daw ako kapag nagsusuot ng mga sexy na damit. Ako ay nagsabi sa kanya noon para hindi ka talaga magsuot. Ayoko makaagaw ka ng atensyon dito sa party ni Kuya Second. Baka makasapak ako kapag may mga lalaking tumingin sa katawan mo. Nakaramdam ako ng pamumula ng mukha ko sa sinabi niya. Seconds, person over voice. Bagay na bagay sila, no? Tanong ko kay Kuya First. Nakapamulsa akong papasok sana sa bahay para kumustahin na lagay ni Princess nang maabutan ko siyang nakatayo sa bukana ng pinto. Nakatingin ito sa loob. Sinundan ko ang pinapanood niya. Sina Seventh at Princess na naglalambingan sa sala. Bagay na bagay sila. Nag-iwas siya ng tingin sa dalawa. Itinuon sa akin ang atensyon. Malapit na silang ikasal. Imporma ko. I know. Nakita ko ang singsing sa daliri ni Laika. Naglakad siyang palayo. Naiiling na sinundan ko siya hanggang sa tumigil ito sa labas ng bahay. Nakapumulo sa ito. Walang mababakas na emosyon sa muka. Tumabi ako nang tayo sa kanya. Pareho kami nakatingin sa tahimik na village road. Naaalala mo ba mga sinabi ko noon sa'yo? Almost 13 years ago bago ka umalis. Tumango siya. Nasa malayo pa rin ang tingin. Lahat. Natawa ko. Sa paglipas ng panahon, lahat kami nakausad na. Ikaw, nakaalis ka na ba sa nakaraan? Hindi siya sumagot. Sa awa ng Diyos, lahat ng mga sinabi ko noon nangyari ngayon. Hindi ka na niya naaalala pa. Pati ang nararamdaman niya noon para sa'yo. At hindi ko itatanggang masaya ako sa kinahantungan. Kita sa mga mata niyang saya habang sa Seventh kasama niya. Sayang, ikaw sana yun eh. Masaya ako para sa kanila. Mabuti naman, dahil wala naman dahilan na hindi ka maging masaya. Kapatid natin si Seventh at mahalaga sa pamilya si Princess. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon ang mga bagay na yan? Bumaling siya sa akin, kunot ang noo. Walang masyadong nagbago sa kanya maliban sa mas naging mature ang muka at lumaki ang pangangatawan. Ang paraan ng pagsasalita niya at ang mga nakasanayang galaw, ginagawa pa rin ito. Para alam mo kung saan ka lulugar ngayon nagbalik ka. Bakit ka nga ba nagbalik? Ayos na lahat. Tuluyan ang naisarado ang nakaraan. Nasa bagong kabanata na ng buhay si Princess. Bakit, kuya? Magkaharap na kami ngayon. Unti-unting nabuhay ang galit ko nang maalala ang masasakit na pinagdaanan ni Laika 13 years ago. Dapat mo may dahilan sa pag-uwi ko. Pamilya ko kayo. Magkarapatan akong mamiss sa mga magulang natin. Tumango ako. Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin kami. Lagpas dekada na ang lumipas at mga matured na kami. Alam na namin ang katotohanan sa mundo. Madali mo sana ako makukumbinsi sa rason mo kung hindi ko nakita ang pagkakalunod mo sa luha bago ka umalis ng bansa. Natigilan siya. Napatitig sa akin. Inaarok kung saan patungo ang mga sasabihin ko. Siguro panahon na rin para bitawan namin na nangyari noon. Ang galit ko sa ginawa niya. Hindi na siya ang mundo ni Princess. Wala na siyang puwang para dito. Napatunayan ko iyon kanina. Ayoko magkita silang dalawa kaya pinagbawalan ko sa Princess na lumabas. Natakot akong kapag nagkita ulit sila, bumalik ang dating pinagdadaanan niya. Ngunit makulit ito. Lumabas. Nakahinga ako nang walang naging epekto dito ang huli nilang pagkikita. Hindi niya naaalala na naging parte ng buhay niya si Kuya First. Sa klase ng paglalambing niya kay Seventh, patunay na masaya siya ngayon. What do you mean? Muli ay naalala ko ang nangyari sa nakaraan. Nalungkot ako nang malaman kay Tita Mi na ayaw na niya kami lumapit kay Princess. Baka daw kapag nakita kami nito, mas lumala ang sitwasyon dahil hindi nagkakalayo ang itsura namin magkakapatid. Maaalala niya si Kuya First kapag nakita kami.
Nung una, hindi ako pumayag dahil hindi kami sanay na wala si Princess. Pero nang ipaliwanag sa amin, napilitan kaming pumayag. Pagkagaling sa ospital, mabilis ako umuwi. Hindi na hinintay si na mommy. Galit na galit ako kay kuya dahil siyang may kasalanan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Pumanik ako sa itaas. Pagkarating ko sa bahay, pumunta sa kwarto ko at doon naglabas ng galit. Pero natigilan ako nang makita ang nakaawang na pinto ng kwarto ni Kuya First. Magkasunod lang ang kwarto namin at una kong madadaanan ang kwarto niya. Naikuyom ko mga kamao ko. Bala ko siyang sugurin pero nastatwa ako sa bukanan ng pinto dahil sa napakagulo niyang kwarto. Basag ang lampshade, mga picture frame at vases, nakataob ang kama at couch, punit ang mga kortina at nagkalat ang mga damit. Magulong magulo. Sa gitna siya ng silid at nakayukyuk. Hindi ko makita mukha niya dahil nakatakip doon ang kanyang palad pero walang tigil sa pagtaas baba ang kanyang balikat. Umiiyak. Ilang sandali lang lumakas ang paghitbi nito. Tama nga ang hinala ko. Ito ang gusto mo, di ba? Bakit ka nasasaktan? Bakit ka umiiyak? Wala kang karapatan dahil duwag ka. Sabi niya sa sarili, basag na basag ang boses. Matatapos ng pagtataboy mo sa kanya pero bakit hindi ka masaya? Di ba? Ipinamukha mo na sa kanya na wala siyang puhang sa'yo. Bakit umiiyak ka ngayon? Patuloy siya sa pagkausap sa sarili. Dahan-dahan lumuwag ang pagkakakuyom ng kamao ko pagkakita sa kalagayan niya. Maraming dugo ang kamay niya pero baliwala yun sa kanya. Panay lang ang pag-iyak niya. Princess Laika. Princess Laika. Wala ka na iba magagawa ngayon kundi ang tandaan na lang pangalan ng babaeng pinakawalan mo. Bulong niya. Muli napahitbi. Mabilis akong tumalikod. Hindi ko matagalan na nakikita kong pagkabigo at pagkawasak niya. Bakit mo ginagawang bagay na to? Anong dahilan mo? Bulong ko nang makarating sa kwarto ko. Gusto kong malaman ang dahilan mo noon. Kung bakit kailangan mo pansaktan si Princess kung may halaga siya sa'yo. Sabi ko. Pagkatapos isalaysay ang lahat ng nakita ko nung gabing iyon. Hindi siya sumagot. Kaya napailing ako. Pero hindi naman mahalaga yun sa ngayon? Dahil wala na magbabago. Masaya na siya at hindi ka na parte ng kasiyahang iyon. Dahil pinakawalan mo siya kahit nagmamakaawa siya. Tama ka. Walang magbabago. Isa pa bumalik ako para sa inyo, hindi para sirain ang lahat na nasa maayos na ngayon. Ngumiti siya. Sandali kami nagtinginan bago sabay na natawa. Kung maaari, huwag kang magbabanggit ng bagay na may kaugnayan sa nangyari noon. Lalo kapag nasa harap mo siya para manatiling maayos ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Nagtaka siya. Nagkabit balikat na lamang ako. By the way, bakit hindi mo kasama si Hazel? Pag-iiba ko sa usapan. Napagod sa biyahe kaya hindi na sumama. Nasa hotel sila. Kumunot ang noo ko. Sila? Tumango siya. Kasama si Charles, anak namin. Laika's person over voice. Sa laro ng pag-ibig, ang siyang mahuhulog ng pinakamalalim, siyang talo. Lalo kung ang taong mahal mo nakalimot na, samantalang ikaw nasa anino pa rin ang nakaraan. Marami nagtatanong kung paano nga ba mag-move on. Walang sino man ang may mabisang sagot at solusyon dahil ito ang pinakamahirap na stage ng taong gustong kumuwala sa sakit. Dahil madali mang makalimot ang isip pero hindi ang puso. Kung gusto mong kumuwala, Ian, bakit mo pinatay? Paborito ko pa naman DJ yung naka-ere. Nakakainis. Naging abala ulit siya sa pagbabasa matapos patayin ang radyo. Maingay? Simpleng sagot niya. Napasimangot ako. Tumingin kay Manong Berto na natatawa sa asal ni Lian. Nasa sasakyan kami ngayon papunta sa bahay ng mga Miller. Kalalabas lang namin galing school at doon ang diretso namin. Ilang araw na lumipas simula na matapos ang birthday celebration ni Kuya Second. Ngayon ko pala ibibigay sa kanya ang regalo ko. Ang totoo, regalo ito ni na mommy at daddy dahil kadarating lang nila mula sa business trip. Hindi nakapunta sa pagdiriwang. Pero dahil matalino ako, sasabihin kung sa akin galing. Pangit talaga ng ugali mo. Bulong ko. Pambata talaga ugali mo. Panggagaya niya sa boses ko. Ayokong tumanda. Baka mag-crinkles ako't pumangit agad. Hindi ako gaya mo na halos tubuan na ng uban sa kaseryosohan sa buhay. Ang boring lang. Pinanlakahan ko siya ng mata at tumalukot-kip.
Kapansin-pansin kasi ang malaking yung pagkakaiba. Naliyan, mana sa tatay. Sagot niya. Hindi naman po masungit si Daddy. Kontra ko. Tumango ito. Ako ba magsasalita pa sana nang sumingit si Lian. Lalagpas na po tayo, Mano. Napakamot sa ulo ang matanda. Inihinto ang sasakyan sa harap ng malaking gate. Nauna siyang bumaba at pumasok sa loob. Iniwanan ako. Nakasimangot ako sumunod sa kanya. Yakap-yakap ang paper bag. Wala talagang mood ang batang iyon. Di man lang ako tinulungan. Magandang hapon po, Miss Laika. Salubong sa akin ang guard na si Kuya Ando. Mabilis na kinuha ang dala ko. Ako na po magdadala. Naku, ako na po. Magaan lang naman po eh. Sige na po. Baka po kasi mapagod kayo. Kabilin-bilinan po kasi na magkakapatid lalo na na Sir Servant na bawal kayong mapagod. Wala ako nagawa kundi ibigay sa kanya nang magpumilit siya. Mabuti ka pa, Manong. Nag-aalala sa akin samantalang yung kapatid ko. Puro pagsusungit lang ang alam na gawin. Natawa siya. Oo nga po eh. Nagmana kay Sir First. Walang pinagkaiba na ugali. Mag-ama nga. Naguguluhang napatingin ako sa kanya. Paano pong nagmana kay Kuya First? At mag-ama? Sino po? Nalaka ang mga mata niya. Halos mamutla siyang paulit-ulit na umiling. Po? Wala po. Sige, dadalhin ko na ito sa loob. Hindi na ako nakapagtanong pa. Nagmamadali siyang pumasok sa kabahayan. Hindi maalis sa isip ko mga sinabi niya. Hindi maalis ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako bingi kaya sigurado kung tama ang narinig ko. Pero kahit anong isip ko, wala akong alam na sagot. Hindi naman siguro totoo at nabingi lang ako. Siguro talaga nagkataon lang na magkapareho ugali ni Lian at Kuya First. Pero hindi sila ang tinutukoy na mag-ama. Nakarating ako sa swimming pool nila. Nakaupo sa gilid. Inilublob ang paa ko sa tubig. Oh, Princess, bakit parang lutang ka? Napatingala ako kay Kuya Third. Wala po, hindi po ako lutang. Hindi naman po ako kinakabahan dahil sa sinabi ni Kuya Ando. Hindi po talaga. Ayos lang po talaga ako. Hindi mapalagay na sagot ko. Mas lalong kumunot ang noo niya. Ano sinabi ni Kuya Ando? Nag-iwas ako ng tingin. Umupo siya sa tabi ko. Anong sinabi niya sa'yo, Princess? Ulit niya. Napanguso ako. Hindi ako mapalagay sa hindi malamang dahilan. Napakadali lang naman ang tanong niya. Bakit ganito ako? Ano po kasi? Nababother po kasi ako sa sinabi niya. What is it? Sabi niya po, nagmana daw po si Lian kay Kuya First at mag-ama daw po sila. Hindi lang po ako sure sa narinig ko pero parang ganun ang sinabi niya. Paano po nangyari yun? Kapatid ko si Lian. Bakit niya nasabi yun? Napasimangot ako nang tumawa siya. Huwag mo siyang pansinin. Siguro nagkataon lang na pareho ugali ng dalawa. Wala namang mali doon. May mga tao talaga nagkakahawig sa ugali. Simple as that. Napatango ako. Alam kong tama siya pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang hindi pa rin kumbinsido at parang may kulang. Pero hindi ko alam kung ano ba yun. Bakit ang gulo ng utak ko? Sige, salamat Kuya Third. Papasok na po ako. Tumayo ako at pumasok. Tama siya, Laika. Wala lang yun at nagkataon lang. Tama. Hindi na dapat ako mag-isip ng kung ano-ano. Nasa sala si Lian. Busy rin sa pagbabasa. Napakunot ang noo ko nang mapansin ang katabi niya. Tulala ka. Bahagi ako napatalon dahil sa pagtapik ng kung sino sa balikat ko. Nagtatakang napatingin ako sa taong iyon. Si Kuya Sakan pala. Oh? Tanong ko. Kanina pa kita tinatawag. Bakit parang wala ka sa sarili? May problema ba? Tinaasan niya pa ako ng kilay kaya mabilis akong umiling at ngumiti sa harap niya. Wala po. May iniisip lang. Ilang sandali siyang tumitig sa mukha ko bago dahan-dahan na tumango. Iwasan mo ang pag-iisip ng sobra at baka makasama sa'yo. Paalala niya. Yes, Kuya. Lalagpasan ko na sana siya nang maalala ko ang dala kong paper bag na binitbit ni Kuya Ando. Kinuha ko ito sa may center table kung saan doon pala inilagay at iniabot ko iyon sa kanya na mas lalo niyang ikinangiti. Regalo ko at yun ng mommy. Belated happy birthday daw. Pakasabi kina Tita Mi and Tito D. Thank you. And of course, thanks to you, Princess. Anya. Ginulo niya ang buhok ko bago nagtungo sa kusina. Tanging boxer shorts lang ang suot niya at pinangangalandakan ng matipunong katawan. Bit-bit ang ibinigay ko. Napasamangot na lang ako at umupo sa bakanteng space sa couch na katabi ni Seven na ngayon ay abala sa pagtatype ng kung ano sa laptop niya.
Anong ginagawa mo? Tanong ko dahil hindi ito natinag sa pagtitig sa pinagkakaabalahan. Sandali siyang tumingin sa akin at mabilis akong hinalikan sa pisngi. May medical mission akong pupuntahan next week. So, kailangan ko matapos lahat ng may iwan ko sa ospital. Kaya eto, busy. But don't worry, magdi-dinner tayo mamaya. Sagot niya at bumalik ulit sa ginagawa. Tumango na lang ako dahil wala namang kaso sa akin ang bagay na iyon. Psychiatrist siya at alam kong hindi madali ang trabaho niya. Isa pa, hindi ako yung tipo ng girlfriend o fiancé na pabebe at clingy. Sapat na sa akin yung sabihin na mahal niya ako. Tapos, hindi pa ako nagselos ni minsan sa mga babaeng lumalapit sa kanya dahil malaki ang tiwala ko kay Pitong Bansot na ako lang at wala nang iba ang nasa puso niya. How old are you? Napabaling ako sa nagmamayari ng bariton ng boses mula sa gawi ni Lian. Kinakausap ito ni Kuya First. Tumingin si Lian sa relo nito bago sumagot. 11 years and 1 month with 51 seconds old. Sabay kibit balikat. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko bago pa ako makatawa ng malakas. Wala talagang matunong laman ng isip na Lian, kundi kasungitan. Puro kapangitan ng tabas ng dila ang alam. Imbes na ma-offend ay ngumiti si Kuya First, samantalang ako'y nagmamasid lang sa kanila. Nawala ang ngiti ko dahil sa kakaibang tunog ng dibdib ko pagkakita sa masaya niyang ngiti. Parang may nagwawala dahil sa lakas ng kalabog. Napahawak ako doon para sana pigilan pero mas lalong lumala nang tumingin ito sa gawi ko at nagkasalubong ang mga tingin namin. Kilala mo ako? Tanong niya ulit kay Lian pero sa akin pa rin nakatuon ang mga mata. Hindi ko magawang umiwas dahil tila nahihipnotismo ko tinihigop ng titig niya, pati pagkatao ko. Yeah, kapatid ka ni Daddy. So, you're my uncle. Sagot ng isa. Tumangu-tango siya pero sa akin pa rin talaga ang tingin. Mas lalo akong kinakabahan kapag patagal ng patagal ang pagtitingin na namin pero hindi ko naman magawang umiwas. Gusto kong mapalapit sa'yo. Kitang-kita ko ang pagkibot ng mapupulan niyang mga labi habang sinasabi iyon na sa akin pa rin nakatitig. Doon ko na pinilit na iiwas ang tingin ko dahil pakiramdam ko para sa akin ang mga sinasabi niya. Kahit na alam ko namang si Lian ang kausap niya. Hindi ko may paliwanag pero gusto ko rin sumagot kahit na hindi para sa akin ang mga tanong. Mariin kong kinagat ang mga labi ko para itago ang kakaibang pagtambol ng puso ko. Ibinaling ko sa iba ang tingin ko para mapakalma ang sarili pero ramdam na ramdam ko pa rin ang titig niya na hindi pala umiiwas ng tingin tulad ko. Tumingin ako kay Seven at bahagya pa ako nagulat na makitang nasa akin na palang atensyon nito at wala na sa laptop. Nakaramdam ako ng hiya kahit na wala namang mali sa mga nangyayari. Kaya yumakap ako sa kanya at isinandal ang ulo sa dibdib niya para maitago ang muka. Ayos ka lang? Bakit nakahawak ka sa dibdib mo? Sumasakit ba? Sunod-sunod niyang tanong ng bababakas ang sobrang pag-aalala. Mariin ako napapikit at umiling. Pwede bang doon tayo sa garden? Imbis ay tanong ko. Bakit? Ayoko kasi makita si Kuya First dahil nagwawalang puso ko kapag nakikita siya. Pag-amin ko na nautal pa sa pagbigkas ng kuya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito pero bakit ganoon? Wala akong makapang paninibago. Yung tipong parang sanay na ang sistema ko sa ganitong pakiramdam. Ano bang nangyayari sa iyo, Laika? Seventh person over voice. Sa loob ng halos 13 years, noong nakaraang taon palang bumalik ang dati niyang sigla. Pagpapatuloy ko sa pagkukwento. Nandito kami ngayon ni Kuya First sa terrace ng kwarto niya. Katatapos ko lang na ihatid ang prinsesa ko sa room na nakalaan sa kanya. Minsan na lang sila ni Lian kung mag-overnight dito pero palagi may nakalaang silid para sa kanila. After all, they are part of the Miller family. Bala ko na sanang bumaba kanina nang makita ko si Kuya First na umiinom kaya lumapit na ako. Hindi ko alam kung bakit pero simula nang marinig ko ang sinabi ni Princess Laika kanina na ayaw niyang makita si Kuya dahil iba ang kabog ng dibdib niya ay nakaramdam ako ng takot na pilit kong itinataboy sa kalooban ko. Bata pa lang ay namulat na ako kung gaano niya kamahal si Kuya. Kaya siguro natatakot ako na baka sa isang iglap ay bumalik ang lahat sa dati. Masakit alalahanin ang lahat pero ewan ko ba kung bakit ko ikinukwento sa'yo. Sabi ko ulit nang hindi siya magsalita. Siguro dahil gusto ko makonsensya ka. Kailan pa? Napakunot ang noo ko dahil sa naging tanong niya. Ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya simula na magkaharap kami dito.
Kailan pa ang? Kailan ka pa nagkaroon ng nararamdaman para sa kanya? Paglilinaw niya. Hindi ito nakatingin sa akin kundi sa malayo habang panay ang tungga ng beer. Nahiya naman ako napakamot dahil sa tanong niya pero ginusto ko pa rin sumagot. Since the day na nagsimula kanyang mahalin. Natatawang sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Hindi ko na alam ang exact date. Mga 7 years old ata ako nun. Hindi ako sigurado dahil napakatagal na. Nakakatawa nga eh. Habang hinahabol ka niya, hinahabol ko naman siya. Habang patingin-tingin siya sa'yo mula sa malayo, patingin-tingin rin ako sa kanya. Kapag umiiyak siya dahil sa'yo, umiiyak naman ako dahil sa kanya. Wala eh. Kahit anong pang-asar ko sa kanya, hindi niya ako magawang pansinin dahil ikaw lang nakikita niya. Tango lang ang naging sagot niya bago ulit mag-iwas ng tingin. Statso? Anya pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Akala ko nga noong crush lang o infatuation dahil napakabata pa namin. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Mahal ko siya noon pero mas mahal ko siya ngayon. Nakakatawa, di ba? Nagkabit-balikat siya. Napapailing na lang ako sa mga simpleng sagot niya. Kahit kailan talaga ay napakatamad niyang magsalita at sumagot. Simula nang umalis ka, nagkagulo ang lahat. Sabi ko ulit kahit patango at kabit-balikat lang ang madalas niyang isagot. Naging psychiatrist ako dahil sa kanya. Isang buwan simula nang umalis ka noon ay nagsimula ring mawala sa katinoan ng isip niya. She keeps on calling and shouting your name at kapag hindi ka dumarating o hindi ka niya nakikita ay nagwawala siya. She even commits suicide dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Muli siyang bumaling sa akin kaya nagkatinginan kami. Kitang-kita ko sa mga mata ni Kuya ang halo-halong emosyon na hindi kailanman nakita ng iba. Takot, lungkot, galit, pagsisisi at panghihinayang. Pulang-pula ang mata niya kaya pati ako ay humahapdi na rin ang mata. Patuloy sa pagbalik sa isip ko ng mga alaala simula na maghirap at magbago ang lahat kay Princess Laika. Alam mo Kuya, hindi ko alam kung bakit kailangan mo siyang iwan. Dahil hindi ko siya mahal. Mabilis niyang sagot. Hindi mo siya mahal? Siguro hindi mo siya mahal sabi ng isip mo. Pero sa puso mo ay alam mo ang totoo. Ibang nababasa kong emosyon sa mga mata mo sa mga salitang sinasabi at ipinapakita mo. Natigilan siya. May mga bagay sa mundo na kahit tama hindi dapat. Anya. At may mga bagay din sa mundo na kahit hindi dapat ay tama. Dugtong ko. Yun ang natutunan ko simula na mangyari ang lahat. Mahal na mahal ko siya samantalang mahal na mahal ka niya. Alam kong hindi dapat pero yun ang tama para na rin sa ikabubuti niya. Kaya heto ako ngayon, ipinagpapatuloy ang nasimulan ko na nang umalis ka. Ang laki na ipinagbago mo. Komento niya. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Worst experience makes a person mature and strong. Samantalang ako, eto nakastak sa mga pangyayari sa buhay ko 12 years ago. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, kaya mas minabuti ko na lang ang makinig. May parte sa pagkatao ko na gustong kilalanin ang misteryosong pagkatao ni Kuya First. Ika nga, ang taong tahimik, kung hindi maraming alam ay maraming ayaw ipaalam. Yun na lang ang bagay na meron ako. Nakasama siya. Panimula niya. Tama kayo na second. I love her. I love her so much na kaya kong ibigay pati ang buhay ko para lang sa kanya. Pero sa kabila ng pagmamahal kong yun, hindi ko siya kayang protektahan. Hindi ko kayang manatili sa tabi niya. At alam kong ganun din siya. Nagsimulang lumabas sa mga luhang matagal niyang pinigilan at pinipilit na huwag tumulo. Pero sa huli hindi niya na nakaya. Simula na ipinanganak siya at maging malapit sa pamilya natin ay nagsimula rin ako mag-alala sa kanya. Hanggang sa mahalin ko na siya nang hindi namamalayan. Yung tipo ng pagmamahal na pati ang salitang I love you. Jitaime, mahal kita. Saranghe, ay hindi sapat para sukatin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha pero hindi pa rin paawat ang mga ito. Napaiwas ako ng tingin dahil sa kalagayan niya. Akala ko ganoon kadaling kilalanin ang tunay na pagkatao ni Kuya First pero masakit pala sa kalooban. Na ang taong nakasanayan mo makitang walang emosyon at matatag ay durog at mahina sa kaloob-looban. Sinaktan ko siya hindi dahil hindi mahal ko siya. Kundi dahil ayoko mas mahulog siya sa akin. Sa mga panahon hindi ko siya kayang saluhin. Hindi man ako nakatingin sa kanya, iramdam ko sobrang sakit na dinadala niya.
habang binibigkas sa mga salitang iyon. Napapikit ako habang inaalala ang mga pagkakataong nakikita ko sila ni Princess Laika at itinataboy niya ito. Laika's person-over voice. Hating gabi nang maalipungatan ako at mapabangon dahil sa uhaw. Napapakamot ako sa ulong naglakad palabas ng kwarto ko sa loob ng Miller Mansion para kumuha ng tubig sa kusina. Ganito ako, palagi nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Minsan dahil sa masamang panaginip, minsan naman ay sa iba't ibang dahilan. Tulad na lang ngayon, nakaramdam ako ng uhaw. Ang dilim naman. Bulong ko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan dahil baka mahulog ako. Patay ang mga ilaw sa sala at ang hallway papuntang kusina kaya nagdalawang isip ako pero sa huli ay tumuloy pa rin ako. Sobrang uhaw kasi ako kaya hindi ko matiis kahit nakakatakot ang dilim. Papa Jesus, sana naman po walang mumu. Bulong ko pa nang nasa bukana na ako ng kusina. Lumingaling ako sa paligid kahit wala naman ako makita. Habang kinakapa ang refrigerator. Antang mo talaga, Laika. Bakit hindi mo kaya kapain ng switch para hindi ka nagmumukhang bobo? Napatango-tango ko sa naisip ko at imbis na kapain ko nasaan ang refrigerator, ay ang switch na lang ang hinanap ko. Panay lang ang kapa at dahan-dahan kong paglalakad sa dilim hanggang sa makapa ko na ang pader. Nasaan ba kasang switch? Medyo nakakaramdam na ako ng iritasyon dahil hindi ko pa rin makapa ang hinahanap ko. Baka nasa baba. Kinapa ko naman pababa ang pader hanggang sa may makapa akong nakaumbok. Pinindot-pindot ko yun ng ilang ulit. Bakit ayaw umilaw? Pinindot ko ulit iyon at naramdaman ko ang biglang pagtayo at pagtigas. Kasabay ng pagliwanag ng paligid. Ilang ulit akong napakurap-kurap habang nakaluhod sa sahig. Nang maging malinaw ang paningin ko dahil sa pagkasilaw sa liwanag, ay nalaki ang mga mata ko nang ma-realize na hindi pader ang kanina ko pa kinakapa, kundi tao. Malaking tao. Malaki ang katawan at malaki ang... Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa bagay na kanina pa pinipindot ng daliri ko. Napasigaw ako at parang napaso na agad na umatras. Bala ko pa sanang tawagin ang pangalan ni Seven pero nakulong sa bibig ko ang dapat ay isisigaw ko dahil sa pagtakip ni Kuya Fer sa bibig ko. Shh! Don't shout! Natutulog na mga tao dito. Bulong niya habang ramdam na ramdam ko ang amoy alak niyang hininga na tumatama sa kaliwang pisngi ko. Gumalaw-galaw ako at pilit na kumakawala sa pagkakahawak niya sa akin pero mas lalo niya lang hinapit ang katawan ko papunta sa kanya. Patuloy akong sumisigaw sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makaramdam ng takot. Hindi ko maramdaman na nakakabastos ang posisyon namin. Nakaupo ako sa sahig dahil sa pag-atras ko kanina at nakapatong siya sa harapan ko. Nakatakip ang isa niyang kamay sa bibig ko at nakatukod sa kanang bahagi ang kabila nito. Kaya nakakulong ako sa mga bisig niya. Gusto kong pumuwala dahil baka marinig niya ang mabilis at maingay na tibok ng puso ko. Nakakahiya dahil alam kong hindi tama. Baka sabihin niyang may ibig sabihin ng kakaibang kaba na nararamdaman ko. Natatakot ka ba sa akin? Napatitig ako sa kulay asul niyang mga matang namumungay dahil sa malambing niyang pagtatanong. Namalayan ko na lang ang sarili ko na dahan-dahang umiling. Hindi naman talaga ako natatakot at kahit ako ay naguguluhan kung bakit. Hindi ba dapat ay sampalin ko siya at tumakbo ko papunta kay Seven? Pero bakit ngayon ay kulang na lang iyakapin niya ako? Nakaramdam ako ng pagiging secured. Pakiramdam ko walang sino man na makakapanakit sa akin dahil alam kong nandito siya. Mariin akong pumikit dahil sa kaguluhan pumapasok sa isip ko. Bakit gising ka pa? Tanong niya ulit pero tinanggal na niya ang pagkakatakip sa bibig ko. At tulad ng pagkakatukod ng kanang kamay niya sa tabi ko, ay ganun din ang ginawa niya sa kaliwa at pinakatitigan ako na parang minememorya ang bawat anggulo ng mukha ko. Nauuhaw ako eh. Sagot ko sabay iwas ng tingin dahil ang mapungay na niyang magagandang mata ay parang nagsusumamo na nakatingin sa mga labi ko. Ito na ba ang rape sa modernong panahon? Bakit parang nakakakilig? Naramdaman ko ang pag-init na magkabila kong pisngi dahil sa pagkagat niya sa mapupula niyang mga labi at ngumiti. Hindi pa rin ako tumingin sa kanya. Bakit nga pala lumawanag? Parang tangang tanong ko na naman. Kapag siya ang kaharap ko, natatanga ako nang hindi ko namamalayan. Inon ko ang switch para sa'yo. Ibang switch kasi ang pinipindot mo. Anya na may mapang-asar ng ngisi na mas lalong nagpainit sa magkabilang pisngi ko.
Hindi ko naman kasi alam na switch na nabubuhay yun. Palala ng palala ang kabog ng dibdib ko dahil sa presensya niya. Pinisil-pisil ko ang pang-ibabang labi ko at paulit-ulit na tinap. Hinawakan niya ang baba ko at iniharap sa kanya. Umiwas ulit ako ng tingin kahit pilit niyang hinuhuli para magkatinginan kami. Nang hindi talaga ako tumingin sa mukha niya, ay narinig ko ang paghalakhak niya. Halakhak na ang saya-saya naging dahilan ng pagtalo na naman ang puso ko. Sana pala daliri mo na lang ako. Anya na hindi ko naintindihan. Kumunot ang noo ko at tuluyang napatingin sa kanya at sa labi niya na nakangiti. Para nahalikan na kita sa mga oras na ito. Umawang ang bibig ko at wala sa sariling nakagat ko ang mga labi ko. Hindi ko na mayaalis ang tingin ko sa gwapo niyang muka habang palapit ito ng palapit sa akin. Gusto kong umiwas pero ipinagkakanulo ako ng sarili kong katawan dahil hindi ko magawa. Nakahinga ako ng maluwag nang tumigil ito ng halos isang hibla na lang ang layo. Anong gagawin mo? Tanong ko. Magagalit ka ba kung hahalikan kita ngayon? Nag-aalalang tanong niya. Mabilis niyang sinakop ang mga labi ko gamit ang mga labi niya, kaya hindi na ako nakasagot pa. Hindi ko alam. Napakadali lang ng tanong niya pero bakit parang ito na ang pinakamahirap na tanong na narinig ko galing sa isang tao? O dahil siya nagtanong? Naikuyom ko ang mga kamao kong nasa sahig at mariing napapikit. Nung una, ay nakadampi lang at parang takot na takot sa magiging reaksyon ko. Hanggang sa malumanay niya, iginalaw ang mga labi niya. Ninanamnam ang mga sandaling ito. Napahawak ako sa balikat niya habang patuloy sa pagtugon sa malambing niyang mga halik kahit hindi ako marunong. Kasabay ng pagregudo ng puso ko ay ang kakaibang emosyon na lumulukob sa pagkatao ko. Lahat na nangyayari parang pamilyar sa akin. Ang puno ng pag-iingat niyang mga halik, ang pagdampi ng mga labi niya sa akin, ang pag-aalalay ng mga bisig niya sa likod ko at ang pakiramdam ko ngayon. Lahat-lahat parang kilala ng sistema ko. 7. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang biglang pumasok sa isipan ko ang nakangiti at makulit na ekspresyon ng mukha ni 7. Napadilat ako at sa isang iglap ay nawala ang atensyon ko sa halik niya. Natigilan rin siya at nagkatitigan kami. Ilang minuto ako nakatunganga sa gwapo niyang mukha, sa asul na pares ng kanyang mga mata, sa matangos na ilong, sa mapupulang mga labi na ngayon ay medyo nakaawang at sa perpektong hugis ng mukha. Masculine, yet angelic. Familiar. Yun ang unang salita na pumasok sa isip ko. Napapitlag ako dahil sa pagdampi ng mga daliri niya sa pisngi ko na parang may pinupunasan. Umiiyak ka na naman ng dahil sa akin. Bulong niya na hindi nakaligtas sa paningin ko.